Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust once again. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. So for today's video guys, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. I just want to give awareness. Nakita nyo naman sa ating thumbnail, sa ating title na mga common scams na nangyayari and how to avoid it. So when we were in Thailand, meron tayong mga karanasan, yung mga hindi makakalimutan. So I just want to share it with you para in case na in the future na pumunta kayo ng Thailand or may mga kaibigan kayo, you can share it with them para magiging aware din sila. Kasi nga hindi ko naman generalize, I mean na wherever we are, kahit saan man tayo pumunta, we know the fact that meron talagang mga taong nagtitake advantage sa ating kabaitan, or shall I say, kaignorantihan, or worse na term ay yung ating katangahan. O diba? So I will share it with you at paano natin ito i-avoid. O diba? So una na common na scam, hindi lamang ito sa Thailand nangyayari, kundi maging sa Pilipinas din. I've heard stories, different kinds of stories. Also, pag i-search nyo, marami din kayong makikita sa internet or kahit saan na mababasa nyo. So, una na aming naranasan doon ay yung taxi scam. Taxi scam. Yes. Kasi nga, nung sumakay kami ng taxi, galing kami ng MRT station papunta sa aming hotel. Of course, hindi pa namin alam yung aming pupuntahan, so we decided na mag-taxi kami. And then, pagpasok namin ng taxi, I've noticed na yung metrohan ng taxi ay nakatakip ng tuwalya. So, of course, immediately, before that kasi, meron akong nabasa. Of course, nag-search naman ako bago tayo pumunta ng Thailand. Kumbaga, marami akong mga binasa, nag-search ako ng ganito, ganyan, yung mga fact about Thailand, yung ganon. So, ayun guys. And then, I asked the taxi driver na, sabi ko, pwede bang gagamit tayo ng metrohan? Sabi kong ganon. So, ayun nga, sabi niya sa akin, okay, madam. Okay, madam. So, ang ginawa naman sa amin ay inikot kami ng inikot. So, ang patak ng metrohan, the first pagpasok namin ay nasa $38 lang. So, inikot niya kami ng inikot. Ang layo-layo ng mga inikutan namin. Pabalik-balik kami hanggang sa nung bumaba kami, makarating kami. Siningil kami ng more than 100. O, diba? Wherein na ang lapit lang pala, yung hotel namin ay nasa likod lang ng MTR station. Imposible naman na hindi mo alam yung street ng hotel na yon, di ba? Na taga, kumbaga, you are just roaming around that place and you are a taxi driver and then hindi mo alam kung saan street. Oh. And then, the next day, yan ha, taxi scam. Yan yung aming first day experience. The second day namin, guys, hindi naman kami na scams, pero marami akong nababasa na you should be aware of this. Paglabas kasi namin ng hotel, merong nag-aabang ng taxi driver. So, yung taxi driver na yon, meron siyang ino-offer sa amin na parang, ay, yung ganito, yung ihatid ko kayo sa ganitong lugar, and then, pupunta tayo sa ganito, ito ang price. Okay. So, syempre, aware na din ako about sa mga ganon na mga kalakaran. Yung unang offer niya sa amin ay nasa 800 baht. Pero habang gumagala kasi kami, yung mata ko kasi malikot, so marami akong nakikita na merong nag-offer ng 650, yung iba naman is 550 or nasa 500. So sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, masyado namang mahal. Hanggang sa binaba niya ng 600. Okay, sige. Sabi ko ganun. Nag-agree na akong ganun. So dinala niya kami sa, yun nga, sa floating market. So may tatlong, parang yung rent yun ng van niya. Hindi siya kasi taxi, parang van. So i-rent mo siya. So ito yun. Dapat siguraduhin nyo muna kung yung 600 na yun ay
sa isang sakayan. Kumbaga, isang renta nyo ng van. Kasi merong mga cases na nangyayari na sinisingil 600. Oo, nag-agree kayo na 600. Pero sisingilin ang bawat tao ng 600. So, kailangan yung linawin yon. Kailangan nyo linawin kasi wala kayong ebidensya. Ebidensya, diba? So, if you can, kumbaga, purely agree lang kayo, verbal agreement lang kayo. So, dinala niya kami. While on the taxi, marami siyang sinasabi, Madam, after this, I can take you to the jewelry shop. So, alam ko na kasi yung mangyayari. Okay, Madam, and then come back and take you go to the jewelry factory. The what? Jewelry factory. Jewelry? Where? In Bangkok. Kasi marami nang nag-warning sa akin or may nagsabi na sa akin na ganito ganyan about like this, about like that. So I am very aware sa mga ganun na galawan. Sabi niya, Madam, I will take you to the jewelry shop right after na pagkagaling natin sa ganito ganyan. Sabi ko, anong gagawin natin doon? So pag ganun guys, sakyan nyo lang. Kausapin nyo lang ng kausapin. Kumbaga, imbis na, pero just be yourself. Kalmado ka lang, huwag kang magpanik. Ganun talaga yung galawan nila, as in. Hindi mo kasi alam nyo, meron silang, halimbawa, pag dinala ka sa ganito na shop, may madala silang customer, halimbawa sa textile, or sa mga damitan, or sa jewelry shop, meron silang mga commission. So, as much as possible, kalmado ka lang. Be yourself. Huwag kang magpanik. Huwag kang pahalata. Sa akin kasi kinausap ko siya ng kinausap. Parang iniiba ko yung istorya hanggang sa tinanong ko yung mga personal niya na buhay, yung mga ganito, ganyan niya. Siguro napansin niya na parang, syempre hindi niya kami madala-dala. Kasi sabi ko, anong gagawin namin doon sa jewelry shop? Sabi niya, Sir will buy you necklace. Sabi ko, I don't need necklace. I don't like gold. Sabi ko ganon. So, tumahimik na siya. And then, hanggang sa, syempre, kausap ng kausap. Ako ang kumakausap sa kanya. Parang ako yung nag-interview sa kanya. Hanggang sa, yung lastly, sabi niya, bago niya kami ihatid pa uwi, sabi niya, Madam, I will drop you to this one. Ganito na siya. Parang factory yata ng ewan ko. Sabi ko, no need. We have other things to do. We can manage ourselves. Sabi ko ganon. By ourselves. Sabi niya, okay. So, tapos yung pamasahe guys, hindi ko binigay. Kinausap ko talaga siya. Sabi ko, I will give you the money right after you have dropped us to our hotel later in the afternoon. O ayun, nag-agree naman. Kasi malay mo, baka iwanan kami doon ba? Eh, sayang naman. Malaking pera yun. 600 baht yung pinag-agrihan namin. Tapos, iiwanan ka lang na ang layo-layo ng pinuntahan namin. So, ayun guys, be aware of that. So, maging kalmado lang. Huwag kayong magpanik. Be yourself lang lagi. Kailangan andyan lagi yung presence of mind mo. Kasi yung rule natin lagi is, pag hindi mo siya kilala, don't trust no one. Don't trust no one. Kasi hindi mo kilala. Kahit gaano pa yan kabait sa'yo. At magaling silang makikipag-usap sa English. In fairness, magaling silang mag-explain. At saka, they have the convincing power na talagang ma-convince ka. So, be aware of that. The second one is yung tuk-tuk. Ito yung pinaka-worst ko na experience. The first night namin, malapit lang din yung pinuntahan namin. Sumakay kami ng tuk-tuk. Yung tuk-tuk ay yung parang tricycle nila. So, malapit lang. Siningil kami ng 100 baht. 100 baht, almost the same lang naman yung value ng Philippine money. So, medyo malaki na rin. Malaki na rin. Kaya, 100 baht, hindi ko talaga matanggap yun. Sabi ko, grabe naman ito. Pero hindi ako nakikipag-away. So, the next day, sumakay kami, nag-negotiate ako. Sabi ko, hatid kami dun sa kabila. Nag-agree kami ng 10 baht. Nung bumaba kami, ayaw niyang tanggapin yung 10. Kasi sabi niya, 100 daw. Tapos, grabe, binato pa niya yung 10
Kasi coins yun eh. Yung 10 baht niya, binato niya sa harapan ko. Hindi lalo akong nagalit. Talagang inaway ko siya ng inaway. Tapos sinabihan niya ako na sabi niya, ganito sabi niya. Sabi ko, stupid ka rin. Sabi kong ganon. I'm sorry for the term, but yun talaga kasi nagalit ako at talagang 10 lang kasi yung pinag-agrihan namin. Pero sinisingil kami ng 100. So, asan ang hustisya doon, diba? Talagang halata mong sila, yung parang nang dudugas ba? Nang didinggoy ng akala mo hindi mo alam. Akala nila hindi mo alam. So, talagang hindi ako pumayag. Nung paalis na kami, sumigaw siya. Sabi niya, okay, sabi niya, 50 na lang, 50. Sabi ko, hindi. Kasi nag-agree tayo ng 10. Nag-agree tayo ng 10. Tapos, lastly, itong kasama ko, bumunot na lang ng timing na merong dalawang tag-20. So, 40 ang binigay. So, ayun. So, ayan guys, ang pinaka-worst ko na experience sa Thailand, yung binatuhan ako ng 10 baht sa harap ko, na wherein na wala naman akong kasalanan. So talagang umalsa ako doon, nakipag-away talaga ako sa gitna ng kalye. Sigawan kami doon. So be aware of that. So kailangan bago kayo sumakay, siguraduhin nyo muna yung pamasahe ba tag-iisang tao or isang sakay lang. Guys, marami pa talagang mga scams doon. Pag i-search nyo across the net, marami kayong mababasa. Only that yung mga binigay ko kasi nga yun lang ang ating na-experience. Marami pa wherein kung minsan sabi ng iba sa mga inuman or sa mga kung minsan sa mga bilihin. So kailangan mong makipagtawaran dun lagi at kailangan mong siguraduhin yung bawat usapan nyo. So ayun lamang guys, I hope na nakapagbigay ako ng konting information sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. See you on the next video. This is Wanderlust once again. As what I'm always saying na whatever you are doing in life, make sure that it makes you happy. Thank you so much and God bless everyone. Bye!